magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po inyong kapamilya, Abilene Garcia. At ito ang Tulong Ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, may gusto ka bang gawin pero di mo magawa? Ilang beses mo nang sinimulan pero hindi pa rin natatapos. Siguro po marami nakaka-relate po sa inyo na marami kayong gustong gawin sa buhay pero hindi nyo nagagawa at may mga pagkakataon ang dami nyo nang sinimulan pero di naman matapos-tapos. Ano yung parang puro beginning pero walang ending. Yan, so yan po ang problema. Ang tanong siguro, sir, paano masusolusyonan to? Good news po. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dahilan bakit hindi natin nagagawa ang mga dapat natin gawin. Pero hindi po tayo patatapos doon. Hahanapan po natin ito ng solusyon para magawa nyo na yung dapat nyo gawin. Sa ating episode na You Can Do It! Yun po ang aming panalangin na magawa nyo po talaga dahil naniniwala po kami, kaya nyo naman po talagang gawin. Kaya lang kailangan maunawaan natin yung mga problemang bumabalot ba't hindi nagagawa at hanapan ng solusyon. Pag-uusapan din natin kung paano nakakatulong ang Philippine Consulate General Office sa buhay ng mga Pilipino dito sa Amerika. Siyempre kasama natin dyan si Consul General Ed Badajos. So hintayin nyo po yan. Baka ito na po hinihintay nyo na makatulong sa mga problema nyo patungkol po sa Philippine Consulate. Pero bago yan, simulan po muna natin ang ating programa na Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala natin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. At syempre, tutulungan tayong ganahan sa buhay kasama po ang Vice President ng Banura Home Health, Edsen Solutions at author ng librong Bloom on the Battlefield na si Amabel De Leon. Amabel, bilang may-ari ng maraming negosyo, anong mapapayo mo sa mga empleyado on how to bloom at work? So there are so many tips as an employee, how to rise and shine, how to become the best employee out there. I myself, even though I own, these companies with my husband, I always think of myself as an employee because at the end of the day, I am truly accountable to God. I have to be of my best. I have to give my best, right? So everything that I do, because at the end of the day, I have to answer to God. So there are several tips. So number one, this is what I do, and this is what I've been practicing all these years, even when I was starting here in America. So number one, think like a champion. So when you go to your work, be your best, act your best, think your best, right? Dress up your best, and talk your best. So as if you're gonna go on a show, because it's a show, right? Every day that you go to work, it's a show. It's show time. So you have to present yourself as the best person that you can be. Whatever that may be, kahit receptionist ka, kahit kung, let's say, ang trabaho mo is muna is yung floor manager na tawag nila, di ba? Yung mga naglilinis ng opisina. Whatever that you're starting, in your work, give it your best because doon ka pinapansin. Kasi even me as an employer, I look at the employee all the same. So when I hire somebody as a receptionist siya, I look at trustworthy ba siya? Mahusay ba siya magsalita? Is this person gonna move to the next ladder? Or is this person someone that I have to promote, right? So be your best. Think like you're gonna go in and you're gonna win something. Because everything that you will learn and you will know, it's for your own good anyway. Either you're going to stay in that work or you're going to go somewhere else. That is your puhunan, right? That is your investment. So you're investing not only for the company, actually it's also for you. So some people will say, when they're given a task outside of their given role, some of them will say, it's not my job. That's not my job. So when you say that to yourself or even to employer, actually the one that you're limiting is yourself. Because you're limiting something, you're foregoing something, a skill that you never know and that you've never learned, something that will propel you to the next level. So don't ever say that, right? So think like a champion. Number two tips, always think of it that is something that you look forward to for your future. Don't just do it for the money. I know when we look for a job, we always look at the money itself because
we have to pay our bills, right? But the job itself on its own is actually way, way more than money. Look at it as you're investing. It's like going to school, right? When you're going to school, when you're picking your school, you're picking a course, you're investing for your future, right? So just don't look at it, okay, right now, it's paying you either a minimum wage. Actually, I have a story to that. When I first got here in America, from the Philippines here in America, my first job when I was already a nurse, my first salary was minimum wage. Really, really way, way low compared to the other nurses, when I was starting. And some of my colleagues were asking me, how come you agreed to that? And I told them, you know what? I'm so grateful that somebody gave me a chance. I'm so grateful that somebody opened a door for me and open a spot for me. If I can get in, I can work my way up from there. So it's not even that. I just need to get in. I just need to get started. So don't do it for the money. Part of that is because you're going to miss something that you don't know about you before. So just like me, I'm a nurse, right? So I came in as a nurse. When my boss gave me a job, to help her file, to help her hire people, to help her, account some accounting reports that she needs to submit to her boss. When she asked me to put together a report for her boss, I was able to learn something that I was able to use when I was starting my job, my company already. So imagine if I just said, you know what, you're not paying me enough for that. Or, you know what, that's not my job. Or, you know what, that's not what I was hired for. Then I would have missed that, because actually at work, you cannot learn something new. You cannot go to another department until that boss will give you a chance, no matter how smart you are, no matter whatever company you came from. Somebody gave you a chance, and with that somebody gave you a chance, hold on to that, right? So when you invest something for yourself, when you increase your skills, when you magnify yourself, when you keep moving forward, your future is expanding. Your future, your horizon actually is expanding, and the doors are just gonna keep opening for you, right? So don't limit yourself, because when you box yourself, the moment you say, you have to pay me $20 an hour, you have to pay me $30 an hour, and really the amount is irrelevant. The moment you box yourself into an amount, then you limit yourself, because you don't know what God can do for you, in your future, right? Okay, and number 3 is do what you do well, right? So kung anong may talent ka, kung ano yung starting point mo, kung ano yung gusto mong gawin, or kung ano yung alam mo nang gawin, gawin mo. So do that. So that will be something that you can also share to your company, and something that will also complement, in what the company needs. So that makes you very valuable as an employee, right? And then number 4 is don't let time pass you by. So always make sure that whatever you do, again, it still piggybacks to think like a champion. Don't let time pass you by, because time is very valuable. Whatever happens today, happens today. So at the end of the day, make sure that you can also go back and assess, okay, did I give everything that I need to do? Because time is very precious. That's something that you cannot go back, right? So always make sure that you also make sure your time is something that you are also taking into consideration in everything that you do, wherever you are. And again, whatever you do, wherever you are, make sure bloom on your battlefield. Maraming salamat, Amabel. Kaya kapamilya ha, para ganahan sa buhay, tandaan ng 4 tips ni Amabel on how to bloom, rise, and shine at work. So number 1 po, huwag niyo po kakalimutan, think like a champion. Number 2, don't do it for the money. Your work is an investment for your future. Number 3, do what you do well. Number 4, don't let time pass you by. Sana po patuloy kayong ganahan sa buhay and bloom in your battlefield.
Kaya meron lang visit edsensolutions.com to avail the book of Bloom on the Battlefield and well-researched medical and healthcare essentials. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberry Cafe Food Truck every Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market 3939 Tracy Street, Los Angeles, California. At syempre, every Sunday naman, 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering services po, tawagan niyo po ang 323-610-9005 at 323-244-9784. Yan. Mamamaya po sa tulong pampaganda ng buhay, matutunghayan natin ang part 1 ng aking panayam kay Honorable Consul General Ed Badajos at alamin kung paano nakakatulong ang Philippine Consulate General Office sa LA para pagandahin ang buhay nating mga Pilipino sa Amerika. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Ako pa rin po yung lingkod, Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay, tunghayan natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, help others find meaning in their lives and you can find meaning in your own life. Pag tumulong ka sa iba, babalik din ang kabutihan sa'yo. Seek opportunities to be kind every day. Listen to someone that is going through a rough time and help them see things differently. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on The Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. Kapamilya, katulad ng nabanggit ko kanina, matutunghayan natin ang part 1 ng aking panayam kung paano nakakatulong ang Philippine Consulate General Office sa LA na pagandahin ang buhay ng mga Pilipino sa Amerika. So, malalaman po natin yung kasagutan patungkol sa ano ba ang sakop ng Philippine Consulate? What are the 4 services that Philippine Consulate offers? Pangatlo, ano ba ang benepisyo ng pagiging dual citizen? At pang-apat, yung concerns about taxation when you become a dual citizen. Alam nyo, kapamilya, kamakailan lang po ay nabigyan ako ng opportunity to interview si Conjen Badajos dyan po sa Philippine Consulate Office sa LA, California. Kaya, panoorin natin ito. Magandang lalaki po kayo, sir. Magandang babae ka din. Ayun! Marunong How are you? Jen. Mabuti naman po. Salamat for having us in your program. At kumusta rin ang inyong mga viewers? Yes, it's an honor po. Alam nyo, napakadaming Pilipino, no, lalong-lalo na sa Amerika, ang gustong malaman ng maraming bagay patungkol sa serbisyo na binibigay ng inyong opisina. Yes, Sir, siguro simulan natin dito. Ano ba yung sakop ng sino-sino ba o ano ba yung sakop ng office? Philippine Consulate. Maraming salamat sa iyong tanong, Avelyn. Marami nga ang nagtatanong kung ano ba ang sakop ng ating konsulado dito. Well, we cover Southern California, the entire state of Arizona, and Southern Nevada, kung saan nandun ang Las Vegas. In total, you're talking of about 1.3 million Filipinos, which is actually the biggest Filipino diaspora, not just in the US, but outside the Philippines. So, napakalaki. Yes, yes. Ano naman ang mga serbisyo na nakikita po natin na sometimes kasi iba yung concept, di ba, ng mga Pilipino na kapag Philippine Consulate, ito yung mga pwede kong i-avail na serbisyo. Yes. But what are the services that you offer? Ang mga serbisyo actually natin as your consulate here in Los Angeles ay mahahati sa 4. Unang-una, ang tinatawag natin na consular services. Diyan papasok ang mga passport application, dual citizenship, ang mga report of birth, marriage and death, yung mga tinatawag na SPA legalization. Pangalawa, yung tinatawag natin na commercial responsibility, which is to promote Philippine economic interest dito sa panig ng daigdig. At pangatlo, yung ating tinatawag na assistance to nationals.
Yan, binibigyan natin ng tulong ang sino mang Pilipino na nasa aming jurisdiction na nangangailangan ng tulong. At ang pang-apat at panghuli ay ang tinatawag na cultural diplomacy, wherein we promote greater awareness and understanding of Filipino culture. Wow. Yeah. Oo. So ito yung apat no na sakop ng major. serbisyo. Yes. So siguro mag-zero in muna tayo sa dual citizenship, Okay, no? sige. Kasi ito yung medyo controversial, maraming nagtatanong patungkol dito. Ano nga daw ba ang benepisyo ng dual citizenship? Well, ang unang sagot ko dyan, if you become a dual citizen or become a Filipino again, Yeah. there's nothing to lose but everything to gain. Why do I say that? If you become a Filipino again by becoming a dual citizen, then lahat ng mga karapatan mo nung ikaw ay Pilipino pa ay mapapasa iyo ulit. Unang-una dyan yung pagbili ng lupa sa Pilipinas. As a dual citizen, you can again purchase lands in the Philippines. If you're just an American citizen or a Filipino who has become an American, you can only purchase condominium Kondo properties. lang. Oo. Pero kung lupa, hindi ka pwedeng bumili. And as a dual citizen, kung if in the future may meron kang balak na tumakbo for a public office or accept an appointive public office in the Philippines, pwede mong gawin din yon. You can run for a public office in the Philippines, except that if you are going into public service, as a dual citizen, you have to renounce your American citizenship. Yes. And many other benefits and privileges, including, of course, being able to stay in the Philippines for as long as you like. Because kung ikaw ay American citizen lamang, you can continue enjoying your balikbayan privilege. Pero yung balikbayan privilege mo is only up to 1 year. Yes, and after that, you have to pay any overstaying penalty, which could be substantial also. So I would advise our fellow Filipinos who have become American citizens ulit, please, you have nothing to lose. Take advantage. Take advantage of it, especially today, ng ating ekonomiya ay marami ng liberalized sectors. Like now, there are industries that are now open to 100% Filipino ownership. For example, the shipping industry, the telecommunications industry. Dati-rati, ang maaaring magmay-ari niyan ay mga Filipino lang up to 51%. Pero ngayon, it can now be owned even by foreigners. Meaning, so ang daming liberalized sectors of the Philippine economy that you can enter into. And even our corporate income tax, bumaba na. So now is the best time not just to visit the Philippines, tourism-wise, but also to visit the Philippines for business. Alam ko, marami sa ating mga kababayan dito, maraming pera. So if you have excess money, why not invest in the Philippines? Now is the best time to do it. Pero ang problema minsan, dual citizenship nga, meron ng citizenship, pero paano yung taxation nito? Yan ang sinasabi na worries ko, ng maraming Pilipino. If you're not earning any income in the Philippines as a dual citizen, you don't have to worry about taxation. Only if you earn anything in the Philippines, that's when you are, of course, expected to pay Philippine income tax. Unless you own properties in the Philippines that you're renting out. Then you have to pay, of course, income taxes from those properties. Diba? But if you're not earning anything by way of income from any source in the Philippines, wala kang problema. Wala kang problema. Pero hindi po ba ano yun, like, it's going to be a global income? Like, yung income niya sa Amerika, income niya sa Pilipinas, i-remit niya rin doon? For the US government, that's really one thing that you need to address. Kasi I know that when it comes to taxation by the US government, any income you earn from any source, you have to report, and it will be taxed. Diba? But I will have to double check. If I'm not mistaken, meron tayong tinatawag na double taxation agreement between the US and the Philippines, so that if you happen to pay any income tax to the Philippine government as a dual citizen, by virtue of that double taxation agreement, you can eventually claim that as a tax deductible, tax deduction in your US tax report. Pwede yun. Kasi meron tayong double taxation agreement. Yes. Yeah, so by virtue of that agreement, you can enjoy, you can avail yourself of a tax deduction. So walang problema pa rin.
Maraming salamat, Consul General Ed Badajos, for that very important information. Ang galing. So, ikaw kapamilya, baka medyo nabitin ka. Marami pa tayong matutunghayan sa part 2 ng aking panayam with Consul General Ed Badajos. Kaya abangan yan. Sana na-enlighten kayo dun sa sakop ng Philippine Consulate na alam nyo na 1.3 million Filipinos na pala sa Amerika At alam nyo na rin yung services that Philippine Consulate offers, yung consular services, yung tinatawag nating commercial responsibility, yung assistance to nationals, Filipinos who needs help na sakop ng jurisdiction, at syempre pang-apat yung cultural diplomacy, promoting greater awareness of Filipino culture. So, nagbigay linaw din si Consul General patungkol sa benepisyo ng dual citizenship. Diba? Sabi niya, nothing to lose but everything to gain. Okay, next week ipagpapatuloy natin ang panayam kay Congen para malaman kung gaano ba kabilis ang processing ng dual citizenship at marami pang iba. Ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Unleash International Corporation. Email nyo lang po ang unleashrightnow@gmail.com for life coaching, counseling, and motivational speaking engagements. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dahilan bakit hindi natin nagagawa ang mga dapat natin gawin at paano ito masusolusyonan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mo global, wag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa mo global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Bago tayo dumako sa tulong dagdag kaalaman sa pamamagitan po ng mga photos and videos po now flashing on your screen, gusto ko lang pong pasalamatan yung aking pamilya, kaibigan, na nasa iba't ibang bahagi ng mundo who send their heartwarming birthday greetings po sa akin in different shape. Kasama na yung text, di ba? WhatsApp, Viber, email, Messenger, Telegram, naku, napakadami yung pinadala. iMessage, Facebook, Instagram, and those who visited me in person. I really felt loved and appreciated. So thank you to all of you who made those surprises and birthday celebration before, during, and after my birthday. So maraming salamat. Hindi ko man lahat ma-flash ang photos, pero kilala nyo na kung sino kayo. So thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat na binati po ang aking asawa. Okay, dadako na po tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito yung ating weekly mental exercise kung saan nahanap tayo ng paraan para madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya, makinig ka mabuti. May gusto ka bang gawin pero hindi mo magawa? Yung bang marami kang dapat gawing trabaho pero hindi mo matapos-tapos kasi maaring distracted ka. At ito ang dahilan kung bakit hindi mo natatapos ang dapat mo tapusin. Base po sa pag-aaral, isa daw po sa napakalaking dahilan bakit hindi nyo natatapos. Take note, gusto nyong tapusin, gusto nyong gawin, pero hindi matapos-tapos. Ang matinding dahilan daw po is distraction. Pag-isipan nyo po ito mabuti. Nadidistract daw po kayo, kaya hindi matapos yung dapat nyo gawin. Makinig po kayo dahil papaliwanag po namin to. At pag naunawaan nyo to, malaki po ang posibilidad na baka magawa nyo na yung mga gusto nyo gawin. Oo, linawin ko lang distraction, D-I, hindi D-E. Kasi baka yung distraction, iba yun, di ba? Sa Tagalog po, yung mga gumagambala, yung may istorbo sa inyo, na nadidistract kayo. Ibig sabihin, nawawala po ang focus nyo o dun sa pangarap nyong gawin o gusto nyo nawawala, kaya napupunta sa iba at dahil dun, hindi natatapos yung dapat nyo tapusin. At isa-isayin po namin yan at hahanapan natin ng solusyon. So, ang meaning siguro para at least maliwanag, distraction involves the process of diverting someone's attention away from his or her desired area or focus. Yan. For example po, nakatingin po kayo dito, nanonood po kayo sa amin, biglang magiring ang cellphone nyo. So, madidistract po kayo. So, meron po kaming sinasabing hindi nyo madidinig. So, yun po yun. Ano yung mga bagay na nakakadistract? Okay, biglang sumigaw yung apo nyo. Sumigaw yung anak nyo. Akala nyo may nangyari. So, yung ginagawa nyo, hindi nyo na magagawa. Kasi na-distract kayo. Yun po ibig sabihin ng distraction. Okay? O mga umistorbo o gumagambala sa inyong focus. May dalawang klase, sir, ng distraction. Ang una ay internal distraction. Kasama na dito ang fatigue, pagod, illness, personal problems, or worries. Yan. So, una daw po internal. Ibig sabihin, yung
nagpapagulo sa inyo o may istorbo sa inyo galing sa loob. Sa Ano yun? loob. Pag masama pakiramdam mo, hindi lang kasi para bang pag may pinapanood ka o may ginagawa ka, parang hindi ka focus. Bakit? Yung physical na condition mo nakaka-apekto sa focus mo. Yung kalooban mo. Oo. Kung minsan naman, nagwo-worry ka. So, assuming nagluluto ka. Habang nagluluto ka, hindi ka mapag-focus sa pagluluto dahil may inintindi ka, saan ako kuha ng pambayad dito? Ano mangyayari dito? So, yun po, distraction. Kaya po, yung dapat nyo gawin, hindi nyo magawa excellently dahil may mga gumagambala sa inyo. Yan daw po ang isa sa pinakamatinding dahilan ba't hindi nyo nagagawa yung dapat nyo gawin. Yes. Ang pangalawa ay external distractions. Katulad ng phone calls, emails, texts, messages, social media, news feeds, yung mga notifications, and anything that can visually distract your attention. Ito naman po yung external, ito naman po yung nasa kapaligiran nyo na pwedeng gumambala o bistorbo o magtanggal sa focus nyo. So, ibig sabihin, ito yung dalawa. So, now, dahil alam na po natin itong mga distraction itong good news po, may solution po para hindi po tayo ma-distract at para makapag-focus po tayo sa dapat nating gawin. Ito nakakataka, no? Sabi ng Career Builder, 53% daw ng employers think that their company loses 1 to 2 hours a day in productivity because employees are distracted. Ayan. So, napansin niyo po. Grabe, ano? Ang observation po ng mga employer, mga may-ari ng kumpanya, nawawala daw po yung 2 hours or basically 1/4 po ng buong araw ng pagtatrabaho ng isang empleyado dahil nadidistract. Can you imagine? Bayad sila sa dalawang orasyon, pero buo yung sweldo nila. Because nadidistract sila ng maraming bagay. Yung iba pa nga, naniniwala sila hindi lang 1 or 2 3 to 4 hours a day of productivity dahil dun sa mga distractions. So, kung 4 hours at 8 hours ka nagtatrabaho, di ka lahati na. At hindi lang po sa opisina to. Sa bahay din po. Kasi po sa bahay, may mga gusto kayong gawin na hindi nyo magawa. O sinimulan nyo gawin, hindi nyo natapos. Ang dahilan po, kayo po ay na-distract. Nawala ang focus nyo dun sa gusto nyo gawin at dahil doon, tumakbo ang oras, lumipas ang araw, hindi nyo natapos yung dapat nyo tapusin. Ang tanong, may pag-asa pa bang masolusyonan ito bago pa ito lumala o lumaki? Yan, mayroon po. Kaya, mayroon pong solusyon to, kaya makinig po kayo mabuti sa amin dahil bibigyan po namin kayo ng mga problema at solusyon na masusolusyonan tong patungkol po sa distraction para magawa nyo na yung dapat nyo gawin. So, ito malaki po ang matutulong kung ma-identify mo kung ano ba talaga ang distractions. Kasi ayon sa pag-aaral, people encounters 56 distractions per day. Ayan. 2 hours spent on refocusing which can lead to 2 to 3 times more errors at work. So, kasi po, diba? ganun na po kasimple yun. Napakadami pong distraction sa buhay natin na pwedeng makapigil para magawa natin yung gusto natin gawin. Napakadami. Pero ang good news po, may solusyon po dito. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano-ano ang mga dahilan bakit hindi natin nagagawa ang dapat natin gawin. Ang sagot nga natin dito, one main reason is distraction. Ano-ano yung mga distraction at paano natin ito masusolusyonan. Sa ating episode na You Can Do It! Ibig sabihin po ng title na yun, alam namin kaya nyo gawin yung mga gusto nyo gawin at gustong matapos sa buhay nyo. Kaya, you can do it. Kaya kung gusto mong matapos sa mga dapat mong tapusin, kailangan mong maging determined. Ayan, so, at bawat letra ng determined ay tutulong sa atin para matapos ang dapat nating tapusin. So, sikreto po para kayo po ay hindi na madistract. Dapat determinado kayo. At makinig po kayo mabuti kung anong dapat nyo gawin para kayo maging determinado. O, tip number 1. Oo, determined. Gagamitin natin ang letrang determined. D-E-T-E-R-M-I-N-E-D. So, sa letrang D, don't start the day without a plan. Yan. Siguraduhin mong may plano ka sa bawat araw. Okay, isang matinding dahilan po kaya nadidistract po tayo. Kasi po, wala naman tayong balak gawin. Okay, pagising po natin sa umaga, ano gagawin ko? Wala. Kaya napaka-importante po, everyday, bago ka gumising o pagkagising mo o the night before, sulat mo na, what are the things you want to accomplish the next day? Yes. So that pagising mo, ito'y dapat yung gawin. At dahil meron po kayong plan for the day, nakafocus po kayo, malaki po ang posibilidad
matapos nyo yung dapat nyo tapusin. Kaya pala sabi na isang quote, di ba? When you aim at nothing, you will surely hit it. Yan, dahil wala kayong plano, tatamaan nyo talaga yun. Yan po ang dahilan, kaya po hindi natatapos yung dapat natin tapusin. Kasi kung minsan, wala tayong dapat gustong tapusin. Alam nating marami tayong gawin. Pero hindi na, dapat gawin, pero hindi natin pinaplanong gawin nung araw na yun. Letter E ng determined, established an organized workplace. Ayan. Ito ayon kay Libby Sander ha, yung clutter affects your brain and your work. Totoo po yan. Isa sa napakatinding dahilan po ba't hindi po natin natapos, dapat natin tapusin. For example, may ginagawa ka, may susulat ka, biglang, ay wala akong ballpen. So, maghahanap ka. At dahil hindi mo makita yung ballpen mo, mamaya, nakalimutan mo na may dapat ka gawin. Kasi disorganized yung area mo, naubos na ang oras mo paghanap ng ballpen o papel o anumang gamit. Sabi nga ng isang scientist ng Princeton nagpapatunay na disorganization drain our cognitive resources. It also reduces our ability to focus. So, malaki talagang impact ng disorganized workplace. Kasi umuubos ng oras ito di ba? Mahirapan ka maghanap. Sabi mo nga, ballpen, papel, pagka-cluttered ang lugar. Totoo po, meron po mga technique para maging organized po ang inyong place. Isang technique lang po, for example, dapat bawat bagay may bahay. Ibig sabihin, yung ballpen mo may bahay, yung papel mo may bahay, so that pag hahanapin mo sila, pupunta mo lang sila sa bahay, nilulugar. Pag ganun po, malaki po ang posibilidad na hindi kayo ma-distract kasi alam nyo kung saan nyo kukunin yung dapat nyo kunin. Pero ito po, bawat bagay dapat bumalik sa bahay. Ibig sabihin, pag kinuha mo yung ballpen, tapos mo gamitin, ibalik sa bahay niya. Para pag kailangan mo na naman, alam mo, nandun siya sa bahay. Ilang teknik lang po ito, pero napakadami pa po. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na, ano-ano mga dahilan bakit hindi natin nagagawa ang mga dapat natin gawin at paano ito masusolusyonan. Review lang tayo. Number 1, don't start the day without a plan. Siguro din may plano ka sa bawat araw, kahit simpleng to-do list will help. Kaya nga sabi natin kanina, when you aim at nothing, you will surely hit it. Number 2, establish an organized workplace. Napaka-importante po, dapat bawat bagay may bahay at pag umalis ng bahay ang isang bagay, dapat ibalik nyo sa sariling bahay para pag kailangan nyo siya, nandun siya. So hindi po mauubos ang oras nyo sa paghahanap. Number 3, turn off social media and notifications that will distract you. So ibig sabihin po, ganito po, kung meron po kayong cellphone o computer, mapapansin nyo po, tumutunog yan pag meron bagong feed sa Facebook, sa social media, whatsoever. Pwede nyo pong patayin po yung notification nyo sa cellphone nyo. Makita nyo notification, turn off. Kasi hindi nyo naman kailangan makita to all the time. And kasi, at that time. At that time. Kasi kung minsan may ginagawa po kayo, pag tulog nun, mawawala na may focus nyo. So, mamaya, pasin nyo, ubos na oras nyo pag-scroll, ubos na po yung oras nyo para gawin nyo yung dapat nyo gawin. Turn it off. Promise po, makakatulong yan. Alam mo, sabi sa isang survey an average person views their phones 52 times a day. Yeah, ganun po kadami. Grabe, Can you imagine? no? Bakit kayo 52 times? Kasi bawat notification, tingin kayo ng tingin. One way to do it, ito po. Pagising nyo sa umaga, tingnan nyo. Tapos, tagalin nyo yung notification. Lunch time, tingnan nyo. Break time, tingnan nyo. Pagkatapos sa opisina, tingnan. So, mapapansin nyo, mga 4-5 times a day lang, kumpara sa 52 times, ibig sabihin po, ang laki na po na nabawas yung distraction at malaki posibilidad matapos yun dapat nyo gawin. Kasi sa totoo lang, parang araw-araw, di ba, bombarded tayo ng emails, text, social media notifications, may phone calls pa. Hindi pa kasama yung browsing mo sa social media na maaring magkonsumo ng unlimited time. Kasi pag pinindot mo video pala, dinanood ka na. Kaya mas magandang i-turn off mo yung phone mo, yung computer notifications. So, nata-turn na po yan. Pag di po kayo marunong, tanong niyo po sa apo niyo o sa anak niyo, marunong sila. Pero, kaya niyo po hanapin yon. Hanapin niyo lang po yung notification, lalabas po yun, pwede niyo pong i-silent. Pwede rin may airplane mode. Airplane mode. no? Pag in-airplane mode mo, wala nang pwedeng tumawag o pwedeng mag-text. So, kailangan, mas maganda po, tanggalin nyo na po yung notification. Oo. Pero kung gusto mo naman na hindi talaga ma-distract, ilagay Airplane mo nyo sa po. airplane mode or do not disturb function. Maaari mo rin ilagay yung phone mo sa drawer o sa isang kwarto. O na malayo sa iyo. So, Oo. pwede nyo po ilagay nyo po yan. Tapos, pupuntahan nyo lang po siya pagtapos na kayo sa dapat nyong
Gawin lalo na kung nagluluto po kayo, biglang may nag-notify. Can you imagine, nagluluto, makalimutan mo na may niluluto ka, ay delikado po yan. Number 4, ensure that you have enough sleep and rest. Yeah, siguro tanong nyo, ano connection ng pagtulog at kapahingahan? Meron po, napakaganda po niya. Oo, kailangan talaga na may tamang oras ang tulog at pahinga kasi yung sleep deprivation has negatively affects our work performance and productivity. Kapag kulang ka sa tulog at pahinga, ay mahirap ka mag-concentrate. Memory lapses, di ba? At increase yung problem-solving abilities mo, babagsak yun. So, sa Tagalog po, mas simple po. Hindi nyo napansin, pag kulang kayo sa tulog at pahinga, lutang kayo. Ibig sabihin nyo, alam nyo, gising kayo, pero parang hindi kompleto yung senses nyo. So because of that, yung simpleng problema, hindi nyo masolusyonan dahil wala kayo sa tamang pag-iisip. Dahil lutang nga po kayo, hilo po kayo ng konti. Kaya po napaka-importante, lalong-lalo na kung may gagawin kayo importante kinabukasan, matulog po ng maaga, magpahinga ng tama, kalimutan ng mga problema para makatulog na mahimbing, kinabukasan, magagawa nyo yung dapat nyo gawin. Letter R ng determined, ha? Regulate the use of your phone. Yeah. Mag-schedule ng paggamit ng mobile phone. Pwede mo ilagay ito sa silent mode during the duration of the entire workday. O kaya, sinabi mo kanina, mag-set ng fixed schedule on when you will check your phone. Kanina po sinabi natin, turn off notification. Ano po ibig sabihin nun? Yung bang ito turn off nyo yung mga nagno-notify sa inyo na pumapasok. Kaya lang po, kuminsan tayo, gumagamit din po tayo. Ito naman po yung palabas. Ano yun? May tatawagan ka, may text ka, may babiber ka, may isa-search ka, may google ka. So, ikaw mismo naman po yun, okay? Ang problema po, kuminsan, katabi natin ng cellphone. Kami po sa atin katabi cellphone. So, habang may ginagawa po tayo, nandun, parang pinapaalala sa atin, huy, gawin mo to. So, ano mangyayari? Katitingin mo sa cellphone, mamaya, makakalimutan mo na yung ginagawa mo, tawag mo na yung cellphone. Nauubos na yung oras mo dahil hindi mo lang ikaw nag-text, may gagawin ka pang iba. Kaya nga po napaka-importante, ilayo, kung napaka-importante gagawin nyo, ilayo ang mga cellphone, ilagay sa lugar na malayo at hindi makaka-istorbo sa inyo. Nako, promise po, malaki po ang mababawas. Siguro pwede rin sila mag-alarm. Mag-alarm, no? Alarm kung kailan mo dapat i-check yung phone mo, maglaan ka ng oras para dito, yung 2 to 3 minutes to check your phone, and if you find something important o di kaya urgent, they set aside 5 to 10 minutes to deal with it. Then, go back to work. Pwede po mag-alarm. Kung may Alexa po kayo sa cellphone nyo, okay, may Google, may Siri kayo, pwede sabihin, Siri, set timer to 2 hours. Ibig sabihin, after 2 hours, mag-alarm siya, pwede mo nang gamitin ulit yung cellphone. O, kung marunong po kayo, pwede po kayo mag-alarm. Every 2 hours sa cellphone nyo, ilalagay nyo na. Ibig sabihin na, hanggat di nag-alarm ang cellphone nyo, hindi pwedeng gamitin. Can you imagine kung gaano karaming distraction ang natanggal natin when we do this, and there's a big possibility yung mga gusto nyong gawin, magagawa nyo na at malamang po, ma-achieve nyo lahat ng pangarap nyo sa buhay. Yes. Number 6, ha, ng determined, letter M, manage your responses to emails. Kasi ayon sa pag-aaral, ha, meron daw 269 billion emails sent daily worldwide. No? So, meron talagang tendency na huminto sa ginagawa mo para i-check ang inbox mo tuwing may bagong email, diba? So, kung may importante kang gagawin, at wala namang kinalaman ang email dito, wag mo munang basahin yung email. Yun po, napaka-importante po. Kasi kuminsan po, problema po ng email or even text or whatsoever, pag pumasok po yun, kuminsan may tanong. Oo. At pag may tanong, dapat sagutin. Okay po sana kung ang tanong is simpleng yes or no. Or no. Okay sana, pa nag-yes ka o manag-no ka, walang malaking impact sa buhay mo o sa buhay na iba. Ang problema po, kuminsan, may tanong, sasagutin ng yes or no, pero yung yes mo, malaki epekto sa'yo. Ibig sabihin, dapat pag-isipan mong mabuti. So, ano nangyari? Pumasok. So, you will spend 1 to 2 hours to think about it. Na pwede mo naman sanang mamaya mo patingnan. So, nangyari, yung ginagawa mo at that point in time, hindi mo na matatapos. Yun po ang problema. Ang mas matindi pa po, may mga pagkakataon, talagang yung tanong, kailangan ng mahaba at masalimuot na sagot. That will entail 2, 3, 4 hours of your time for the day. So, ang laki po mauubos. My point is this, kung talagang urgent siya, sagutin mo. Pero kung hindi urgent, itabi mo, mamaya mo na sagutin. Para yung galak mong gawin, tapusin ng oras na yan, matapos mo. Malaki po may tutulong yan para maabot nyo ang yung mga gustong abutin sa buhay. Kaya M ng determined, manage your responses
to email, no? Mas maganda na ikaw yung mag-in control of that. Yan. Mamaya ha, itutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano ang dahilan, bakit hindi natin nagagawa ang mga dapat nating gawin at paano natin ito masusunod. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia po. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano ng mga dahilan, bakit hindi natin nagagawa ang dapat natin gawin at paano ito masusolusyonan. Review lang tayo ha. Number 1, don't start the day without a plan. Number 2, establish an organized workplace. Number 3, letter T ha, ng determine turn off social media and notifications that will distract you. Number 4, ensure that you have enough sleep and rest. Number 5, regulate the use of your phone. Number 6, manage your responses to email. Okay, number 7 na po Number tayo 7 ngayon. na tayo ng determine, letter I, impede noise that causes distractions. So ano po ibig sabihin nun? Oo. Kasi po, isa sa mga dahilan bakit po tayo na-istorbo o nawawala sa focus is may mga nadidinig tayong mga ingay na nadidistract tayo. At ang ingay, pwede pong maganda at pwedeng pangit. Sir, meron ba yun? Meron po. For example, maganda, music. Maganda. So, nadinig mo, nag-enjoy ka na makinig ngayon. So, nakalimutan mo na yung dapat mong gawin. Pangit. For example, ambulansya. Woo, 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 woo. So, pag gano'n, naisip, baka may sunog, baka may... So, mamaya, kaisip mo sunog ganito, nawala ka na sa inyong focus, hindi mo na matatapos. Unless otherwise, yung music na yan, nakakadagdag para sa yung productivity, diba? Oo. Kaya siguraduhin mong walang noise distraction sa workplace mo. Maaari mo itong i-impede o i-block sa pamamagitan ng paggamit ng noise cancelling headphones or di kaya lumipat ka na lang ng lugar na mas tahimik. Yan. So, kung meron po kayong pagkakataon na lumipat ng lugar na mas tahimik sa kwarto, whatsoever, better po yun. Pero may mga pagkakataon po hindi natin kayang gawin yun. Hindi po inaalaw ng lugar natin na talagang tahimik. So, one way to do it po is may mga noise cancelling headphone na pag kinabit nyo po, hindi naman po total nawawala, pero maraming matitinding noise pong nawawala. So, nangyayari, nakakapag-focus ka sa dapat mo gawin. So, kumisan, chismisan lang sa katabi ng opisina mo. Ano yun? Pero pag meron po kayo na hindi nyo gano'ng madidinig so, yun. So, pwede parang earplugs? Pwede pong earplugs o pwede po yung mga noise cancelling headphone na nakakatulong pong mag-focus at malaki pong posibilidad. Hindi pa tapos yung araw, tapos ka na. Siguraduhin mo lang na yung trabaho mo hindi pagsagot ng telepono. Iba naman po yun. Kailangan mo ng Dapat focus po kayong sumagot ng telepono. So, depende po sa inyong trabaho. But normally po, ito po yung makakatulong para hindi po kayo ma-distract. Yes. Number 8, never join meetings if you are not needed. Napaka-importante po nito. Isa pong malaking dahilan bakit hindi natin natatapos ang dapat nating tapusin kasi attend kayo ng meeting. Hindi po namin sinasabing maling umattend ng meeting. Tama po yun. Pero sa totoo lang po, alam niyo po ito. May mga meeting, alam niyo po, walang katuturan ang inyong presence. Baliwala, hindi importante na sana ginamit na lang po para gawin yung mga dapat nyo gawin. Kasi madalas parang nauubos yung oras kapag ikaw ay sama ng sama o naisasama sa isang meeting kahit na minsan hindi naman kailangan sa meeting. Yung parang ayaw mo lang masabing hindi ka kasama o ayaw lang masabi nung nagtawag sa'yo na hindi ka naisama. So napaka-importante po na kung sa palagay nyo, hindi naman kailangan ng presensya nyo dun sa meeting na tinatawag ng boss nyo o kung sino man, makinig po kayo buti, maari po kayong magsabi dun sa taong tumawag ng meeting, Ma'am, Sir, pwede po kaya hindi po ako umattend ng inyong meeting kasi po sa tingin ko naman po hindi man po ako konektado rito. Pero kung talagang kailangan nyo, attend ako. Yes. Pero kung tingin nyo naman, baka kailanganin nyo lang ako, pwede niyo po akong tawagan o tawagin pagdating sa puntong yon. Kung may itatanong lang kayo, para po magawa ko yung dapat ko gawin. With that po, makapag-focus kayo sa dapat nyo gawin. Yes. Maliban na lang kung talagang kailangan ka. Ay, po, pag kailangan po talaga kayo, dapat kayo umattend. Pero kayo po, more or less, alam nyo naman po na kung kailangan kayo hindi kailangan at kung kailan kayo kailangan. Alam nyo din po, yung mga meeting na alam nyo, parang sayang at naubos lang,
yung oras niya. At hindi niya natapos, yung dapat niya gawin. Okay, number 9, letter E ng determined. No, embrace your work one task at a time. Yan. Isang napaka-importante po, kailangan niyo maintindihan, yung kung kaya niyo magtrabaho one task at a time. Hindi ba, sir, Di ba uso na maraming yun? nagagawa pag multitasking? Okay, uso na ngayon yung multitasking. Totoo po yun. Maganda po ang multitasking, pero hindi po sa lahat ng bagay. For example po, ikaw ay in charge sa security ng kampanya nyo. So, dapat nakatingin ka doon sa CCTV o nakatingin ka sa mga papasok. Focus ka. Subukan mong tumawag sa telepono habang nakatingin sa CCTV. Promise, meron mga pabayaan. Oo. Security po yung pinag-uusapan natin eh. So, hindi po maging excellent. Pwede po, for example, ikaw ay sumasagot sa telepono, nagpiprint ka. Pwede yun. Kasi po, automated yung printing. Hindi mo kailangang bantayan. Nagkakaintindi po, yun, multitasking. Pwede po yun. Pero may mga trabahong hindi po pwedeng multitasking. Mahihirapan po kayo. Delikado po. Baka magkaroon pa ng accident. Yung tipong parang you're juggling too many tasks at once, 'di ba? Kasi yung ating brain ay hindi capable for focusing one more than one task excellently. Yung sabi, excellency, yun ang underscore natin yung word na excellent. You can do two things at the same time, but may masasuffer, hindi po magagawa niyo excellently. Yes. But there's a big possibility you can do one thing at a time excellently. So, kailangan maintindihan nyo yung nature ng trabaho nyo. Is multitasking bagay sa trabaho nyo? Tuloy nyo po yan. If multitasking is dangerous to your work, please do one task at a time. Yes, sabi nga natin, pwede tayong mag-multitask kung hindi gaano importante yung ating ginagawa at hindi naman kailangan ng excellence. O kaya automated, diba? may computer-aided ka, cellphone-aided ka, machine-aided ka, pwede po yun. Oo, parang yun, di ba, may ginagawa ka habang nasa telepono ka, maaari mong gawin to, pero hindi excellently, di ba? So, kapag nag-multitask, mas nakakagawa ng maraming mali, nare-reduce yung creative thinking at eventually affects your So, productivity. ingat po. Pwede po, pero mag-ingat po kayo. Number 10. Number 10, ang determined, discipline your conversations. Ito po, napaka-importante po. Isa po ito na sa napakalaking dahilan, ba't di nyo natatapos yung dapat nyo gawin? Bakit? Sumasali kayo sa kwentuhan ng hindi nyo naman kayo kasali or masarap makipagkwentuhan or quote-unquote makipag-chismisan. Oo, kaya mas maganda maging disiplinado sa pakikipag-usap. Siguradong hindi ito mapupunta sa chismis kasi hindi lang naman ito major distraction toxic din yan sa workplace. Mapansin nyo, may mga meeting po, mapansin nyo, may meeting kayo. Simula kayo sa trabaho. Pag may nabanggit na isang tao, mamaya pinag-uusapan nyo na yung tao. Pero pag-isipin nyo buti, wala namang koneksyon yung tao dun sa meeting nyo. Yes. Na kuminsan, nauubos yung ilang minuto nyo patungkol dito. Kuminsan, napadaan ka lang sa office mate mo. Pumunta ka lang ng CR. Napadaan, nag-hi lang sa'yo. Nagkwentuhan na kayo ng katakot-takot. Kuminsan pa sa'yo, naubos na yung 30 minutes sa pagkukwentuhan nyo at feeling nyo, office work yung pinag-uusapan nyo. Pero alam nyo namang, hindi. So, problema po yun. Kaya ingat po, pag tingin nyo hindi dapat pag-usapan, pag-usapan, kung kailangan pag-usapan, break time, lunch time, after office hours, doon nyo pag-usapan itong mga bagay na to. Isa pa, if someone engages you in a conversation, may mga ganyan, ikaw ayaw mo naman. And you're busy, politely tell them you're doing something important at that moment, diba? Kasi kumisan nga po, hindi naman po tayo nag-i-initiate. Yung iba ang nag-i-initiate, parang kabastusan, pag sinabi natin wag, hindi po yun kasi meron kayong goal sa araw na yun. So, alalahanin nyo yung acrostic nating determined. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda ng buhay nyo. Closing prayer muna tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala nyo sa amin sa mga bagay na pumipigil at hindi namin maabot yung mga dapat namin abutin o magaway dapat namin magawa. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan nyo po kami makapag-focus sa mga bagay na tunay na importante sa aming buhay. Help us to be determined. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman Imbitahin niyo po ang mga kapamilya na tubutok sa tulong ko pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, T. Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.